Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Sabi ko nga po sa inyo, magmatsyag-matsyag, mag-imbestiga. Di po ba? Marami na tayong nakakalap na impormasyon na talagang kung pagsasama-samahin, talaga naman pong kumbaga may malalaman po tayo. Di po ba? Patungkol nga po sa pamilya Mendoza at pamilya Atayde. Dito, yung post video ni Nikki, bakit nga po ba kakaiba? Di po ba? Bakit nga po ba ito lang po yung post na pinakita niya? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro ha. Kumbaga halatang halata naman po talaga na may mali. Di po ba? Wala mga update na sobrang igsi. Di po ba? Tapos yung post ni Tisoy, di po ba? Tumutugma lang po sa mga ipinopost nila. Ano to? Nagkakataon na naman? Di po ba? Yan ang lagi natin tinatanong at sinasabi sa kanila na hindi naman po pwedeng laging nagkakataon. Halatang sinasadya po talaga. Maraming bagay po na nagkakataon na lagi nilang sinasabi. Panay OOTD ni Maine, OOTD ni Alden, di po ba na laging nagkakataon. Pero sa ngayon, panalo na po tayo. Sa ngayon, masaya po ang Aldab Nation. Di po ba na kahit napakarami po kasing kwento na inibinabato po sa social media, kung wala naman pong reaksyon o wala naman pong post ni Mengay at ni Congressman, wala pa rin po. Di po ba? Ang mga army lang po talaga ang namimilit. Ang mga army lang po talaga ang nagpo-post ng hindi naman po talaga totoo. Well, wala silang choice. Naiipit sila sa sitwasyong kumbaga may bakla, baog, di po ba issue sa dalawa. Kaya nga po raw walang anak. Di po ba? Ang gulo po, mga kaldab, kasi nagpa-check up daw. Sinasabi naman po ng iba, si Mengay nga po raw yung baog. Real talk yan, mga kaldab. Isa yan sa taktika, mga kaldab, para mapagtakpan. Para masabi na hindi po pwede magkaanak. Hindi po ba? Na hindi naman talaga po pwede. Pansin nyo po ba na wala pong nagbibiro kay Mengay? Hindi nga po ito nagagawang biruin ni Henyo Master Joey De Leon. Real talk yan, mga kaldab. Di po ba? Ang tagal na po, almost 1 year na o magwa 1 year na, pero never pong inaasar ni Henyo Master Joey De Leon si Mengay. Di po ba? Alam naman po natin si Henyo Master Joey De Leon ay talagang matalas talaga yan. Ibig kong sabihin may mga point na siya rin po yung nagpulgar na buntis si Pauling. Di po ba? Real talk to, mga kaldab. Baka sabihin na naman ng iba, gumagawa lang tayo. Pero hindi po yan nababanggit at never pong nabanggit. Di po ba? Kaya doon pa lang may mali na eh. Doon pa lang mapapaisip na kayo na mag-asawa nga po ba talaga? Di po ba? Kaya nga sabi namin sarswela lang eh. Pero gaya na sinabi natin o sinasabi nila sa akin, hindi daw tayo makapag-move on. Matagal na nga po daw ang Aldab, pero bakit hindi pa raw po nating magawang ibigay sa iba? Remind ko lang po, matagal na po, pero bakit nga po ba kami pa rin ng bida? Kami pa rin po nagkakaintindihan. Kami pa rin po nagte-trending at nagba-viral. Nagagawa po namin paangatin sila Mengay at si Alden. Samantalang ang army, nagagawa po ba nila? Di po ba hindi? Hindi nga po sila makapag-post sa loob ng 1 linggo na kumpleto. Hindi nga po sila makapagbigay ng update kay Mengay at kay Congressman. Di po ba? At ito pa po yung pinakamainit. Maraming tanong, maraming komento na si Alden Richards nga po ba, Mr. Destiny, babalik sa Itbulaga. Marami na po tayo nakukuhang impormasyon na talagang kinakausap na nga po si Alden Richards ng Itbulaga na unang TBJ. Marami nagsasabi next year nga po baka naandun na
si Alden Richards sa 8 Bulaga. Hindi po yan imposible. Di po ba? Wala pong imposible kapag ginusto ni Alden at ng management. Di po ba? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na matatapos na po ang kontrata ni Alden Richards. Malamang hindi na nga po ito mag-renew. Malamang kumbaga maging freelancer na lang to. Ito po yung mga sinasabi niya na kumbaga magpo-focus na rin po rin siya sa kanyang mga pagiging producer. Di po ba? Hindi niya na yung tipong kapag nag-click na po yung mga pelikula na mga pelikulang Pilipino, magpo-producer na lang po sila o si Alden Richards. Pero ito po yung kumbaga sinabi at tinanong po sa kanya na ano mas gusto mo, gumawa ng mga teleserye o pelikula. Siyempre pinili niya pelikula, di po ba, kaysa sa mga teleserye, kasi teleserye masyadong mahaba, hindi po katulad ng pelikula, di po ba, na kumbaga nagkiklik naman po daw ngayon sa Pilipinas kasi bumagsak nga po yung movie industry na ngayon lang po talaga bumabangon. Kaya nga po yung pelikula nila Mengay at ni Bossing sa Metro Manila Film Festival, dito natin malalaman kung magde-guest nga po ba si Richard Polkerson sa pelikula ni Bossing. Hindi po imposible at ng mga sinasabi natin, base rin po ito sa mga nakakalap natin. Dahil kulang na kulang nga po talaga sa host ang Eat Bulaga. Totoo to mga kaaldab, kasi pinipilit po nila na hindi naman talaga umuubra. Real talk. Kaya nga po yung iba, yung mga komento sa live na nadidismaya na bakit daw po ganito, bakit daw po pinipilit nila na hindi naman masyadong marunong, di po ba? Gaya ng sinasabi natin, marami pong kwento ang lumalabas po pagdating po sa Eat Bulaga. Bagsak ang ratings, ibig sabihin ng bagsak bumababa ang ratings. Although number 1 pa rin po sila sa Showtime, pero yung ratings po bumababa di po ba? Halos walang pinagkaiba nung panahon na nasa APT Studio sila, di po ba, na bagsak pa rin po ang ratings. Sabi nga ni Henyo Master Joey De Leon, gagawa po sila ng bagong record. Pero paano sila makakagawa ng bagong record kung wala rin naman pong pagbabago? Di po ba? Ibig kong sabihin, halos wala rin naman pong dinagdag sa Eat Bulaga. Halos wala naman pong kumbaga binagong segment sa Eat Bulaga. Yun at yun pa rin po. Di po ba? Paano makakagawa ng bagong record sila TBJ o sila Henyo Master Joey De Leon kung tamad na nga po raw ang writer na magsulat, kung tamad na nga po raw yung writer na gumawa ng script na talagang papatok sa panlasang Pilipino? Hindi po ba? Kasi hindi na, kung ganyan na ganyan nga lang daw po talaga, bagsak, hindi po ba, yung ratings at yung mga audience. Maraming komento na hindi na raw po maganda Eat Bulaga, boring na nga po raw yung Eat Bulaga, di po ba? Pero syempre maraming magre-react sa akin, maraming magko-komento sa akin na nako Mr. Destiny, hindi naman totoo yan. Maraming nanonood sa Eat Bulaga. Remind ko lang po sa inyo, kung television lang po yung pag-uusapan, maraming magsasabi ng ganyan. Pero kung manonood po kayo ng live at magbabasa po kayo ng mga comment, may mga bagay-bagay po na makikita ninyo o mababasa po ninyo. Di po ba? Na gustong-gusto nga po ng mga audience. Ito po yung mga legit Dabbercads na gumawa sila ng bagong segment na talagang kakagatin at talagang masarap sa panlasang Pilipino. Di po ba? Rin ito mga kaaldab. Kaya lang po, wala kumbaga yung writer, tamad na rin po talaga mag-search, gumawa ng mga, di po ba, halos wala rin naman po kasing pinagbago Siyempre yung mga Pilipino, naghahanap din po sila ng panglasa. Ibig kong sabihin yung tamang timpla. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest
at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.